12 years ago, nangako tayo sa harap ng Diyos na mamahalin at aalagaan ng isa't isa habang buhay. Ngayon, nakatayo ako sa harap mo, hindi bilang asawa mo, kundi bilang isang babae na nakita kung paano tinupad ng Diyos ang bawat pangako na binitawan natin noon. Baba, salamat dahil pinatunayan mo na ang mga salitang sinabi mo noong araw ng kasal natin ay hindi lamang mga pangako, kundi paraan ng pamumuhay. Naging kaibigan, tagapayo, katuwang, tagapagtanggol, at leader ka ng ating pamilya. Higit sa lahat, tinupad mo ang pangako mong ilagay si Jesus sa sentro ng ating pagsasama. At ngayon, nais kong gumawa muli ng pangako sa iyo. Loving you, not only during the easy days, but especially during the difficult ones. Pangako ko na patuloy kitang susuportahan, pakikinggan at sasamahan sa bawat season ng buhay natin. I promise to provide loving leadership for our family and to always seek God's wisdom as we continue this journey together. At kung ibibigay ni Lord, naalala mo yung 12 children na sinasabi natin noon? Ang sagot ko dyan ay, handa akong ipagdasal muna ng mabuti yun. Because sabi ko nga, God's wisdom muna, di ba? Most importantly, I promise that Jesus Christ will always remain the center of our marriage. Siya ang dahilan kung bakit nandito tayo ngayon. At siya rin ang dahilan na magiging gabay natin sa